Isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ba ay masaya? Amen. Okay, isang magandang araw na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Kaya naman inaayahan ko po kayo na ang bawat isa ay tahimik na manalangin. Ihanda na po natin ang ating puso para po sa ating pananambahan ngayong araw. Tayo po ay narito upang sambahin ang ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. So habang nananatili po tayong nakaupo, tayo po ay taimtim na manalangin po at ihanda natin ang ating puso. Amen? Kung tayo po ay manatiling nakaupo, ang sabi po dito sa Awit 95 verse 6, tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang ating may lalang. Kaya naman, tayo na po ngayon lahat ay tumayo at buong puso nating simulan ang ating pagsamba sa Panginoon. Habang po kayo ay nakatayo, tayo po ay muling mananalangin para po sa ating opening prayer. Tayo po ay tumungo. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw ng buhay at pagkakataong makasama sa inyo bilang isang pamilya. Punuin niyo po ang aming kalagitnaan ng iyong presensya. Tanggapin niyo po ang aming papurit at pag-aalay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong oras na ito, hihanda naman natin ang ating puso. Tayo ay umawit na may kagalakan at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Kaya naman, tinatawagan ko, nandito na ang ating praise and worship para sa pangunguna po. Praise God. Amen. Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ba ay punong-puno ng kagalakan sa araw na ito? Ay, mukhang tulog-tulog pa. Yan. So, bigyan po natin ng papurit pagsamba ang ating Diyos dahil sa kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan at pag-ibig na laging nandyan sa atin magpakailanman. Amen? Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Lord. At itong ipagpapang ating
Kagalakan sa puso lumaabang, at umasa larawan ng awit ng siya. Sa aming buhay, ang hulot ay pag-asa. Sa pag-ibig ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasal ay napatawaran. Pinagdiriwang namin ang iyong pag-iligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wakas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, Panginoong Jesus. Nawit natin ang may kagalakan. Kagalakan sa puso aabang, at di maisalarawan ng awit at ng siya. Sa aming buhay, ang hulot ay pag-asa. Sa pagtubos ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasal ay napatawad na. Pinagdiriwang namin ang iyong pag-iligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wakas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, Panginoong Jesus. Pinagdiriwang ka. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Hallelujah. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, sabay-sabay po tayong umawit. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, minsan pa. Pinagdiriwang ka, oh Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka, pinagdiriwang namin ang iyong pag-iligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wakas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, pinagdiriwang namin ang iyong pag-iligtas. Biyaya ng iyong kahabagan at pag-ibig mong wakas. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, Panginoong Pinagdiriwang ka. Yes, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa ating Diyos na buhay. Idalangin natin at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang ginawa, sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay.
and Worship sa pangunguna po sa ating pag-aawitan. Muli, kayo tumayo para pumasahin ng salita ng Diyos sa pangungunahan ng Biblia. Para po sa ating scripture reading, kung may mga Biblia po kayo, pakibukas po sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 1. Uulitin ko po. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 1. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng magandang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Maaari na po tayo dito. Ngayong umaga po, tayo'y makikinig naman ng salita ng Diyos na magbibigay ng kalakasan at pagtubig sa atin. Kaya naman inanyahan ko po na maging handa ang ating puso at ang ating tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Very special po ngayon ang ating guest speaker. Talaga ng mga pambato natin itong mga women. Kaya naman, salamat sa buhay ng ating kapatid na ngayon po ay ating mapapakinggan at patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Walang iba si Sister, Lady Minister o Pastor Jenny Taton. Bigyan po natin palakpak ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Praise God. Kanina, pang maawit ako, may iyak ako eh. Sabi ko, "Lord ka." Hindi nervous ako. Okay. Salamat sa Panginoon. It's my privilege to speak sa araw na to. Matagal akong tinawag ng Panginoon. Nag-aral po ako ng OLT 12 years ago. So, yung iba, pag-aral ng OLT, diretso na ng pag-aral ng license. Pero ako, tagal po. Tagal kong pinag-pray, tagal kong hinulog sa Panginoon. At yung unang nag-encourage po sa akin na mag-apply is patay na po. Matagal ng patay. Hindi niya na nakita yung pinag-pray niya ako na hindi niya na yung pagkuha ko ng lisensya. So, salamat sa Panginoon dahil even bago ako mag-accept ng license, ang dami pong nag-ano sa akin na i-encourage na tanggapin na yung Kasi sa amin sa core, ako lang po yung hindi pastora. Pag nag-uusap sila tungkol sa mga ministry, may mga lakad po kasi mga pastor's wife, hindi po ako nakakasama. Kasi hindi naman po ako pastora. Pero doon sila talaga nag-uusap sa tabi ko. Tapos, sabi ko, parang gusto ko na umalis kasi sila lang, nagkukwentuhan sila na out of place ako kasi pinag-uusapan nila ano yung ginawa nila, saan sila pumunta, yung mga, yung mga na-experience nila na hindi ko nga narinig na gawa kasi hindi nga ako pastora. Salamat sa Panginoon sa tagal ng panahon. Ngayon lang po, tinanggap ko ang pagpastora. Kasi po, hindi po ako, pagdating po sa speech, yung stage na ganito, hindi po, mahina po nung, lalo na pag nakatingin kayo sa akin, namumutla na po ako, kinakabahan na po ako. Okay lang po yung kumawit, kasi pag maawit dito, lahat tayo kumakanta kung saan kayo nakatingin. Madalas doon kayo nakatingin, di ba? Kasi doon kayo kakanta kayo, tinitingin yung lyrics. Pero pag nagkakatayo ka na dito, lahat nakatingin, parang ano po yun? Matutunaw ka. Tapos, pagdating sa, pasensya na ako, naiyak ako kasi ninervous talaga. Pag nagsalita ka pa, tapos pautal-utal ako para kung si Moises na nauutal. Hindi ganun ako sa verbal, sa tawag doon, grammar, yung mga conversation. Pero sa biyaya ng Panginoon, alam kong kakayanin ko to at bibigyan niya ako ng lakas na loob na mapagtagumpayan yung nervyos sa akin pa. Amen? Amen. Don't let the fire die. Ano po yung mangyayari kapag kapag yung apoy po ay walang nag-aalaga at hindi na ipapasa? Ano po nangyayari? Di ba po, namamatay siya. At ganito rin po yung pananampalataya natin sa Panginoon kapag hindi natin ito na ipapasa. Tinatago lang natin ito. Kailangan natin itong ipasa. Kasi
Kasi pag hindi po natin naipasa to, ito po ay mamamatay. Mamamatay yung pananampalataya natin at wala na pong church na uusbong. Wala po, hindi po dadami ang Kristiyano. Mauubos tayo, mamamatay tayo lahat dito. Pati yung mga bata, lalaki, hindi nila alam, hindi kinalang din sila. Wala namang magtuturo sa kanila. So, ganun po ang pananampalataya. Kapag hindi po natin siya naipasa sa iba at nanatili lang sa ating puso, hindi natin pinamahagi. Ito po ay mamamatay. Ganun din po ang iglesia, mamamatay po. Kung ito po ay hindi maibabahagi. Ayon lang po sa Barna Research noong 2024, 4% lang ng Gen Z sa US ang may biblical worldview. At higit sa kalahati ng mga batang dinala sa church ay hindi na po nagpapatuloy. Bata pa lang. Sunday school, Bible study, tapos umattend ng praise and worship, nagtuturo sa mga bata. Pero, nung nagkaroon na ng trabaho, ayan na. Nagkaroon na ng problema. Busy na siya, hindi na siya makaatin na simba. Tapos, syempre, Sabado, laba. Diba, ganun tayo mga nagtatrabaho. Sabado, laba. Linis ng bahay. Pagdating ng linggo, panahon na para makapag-enjoy naman ako sa Lunes hanggang Sabado, pagod na pagod sa mga gawain. Pagdating ng linggo, ang sarap mamasyal sa mall. Amen? Amen? Amen. Hindi na makita sa simbahan. Bakit? Kasi busy na po. Minsan po may paglinggo, mayroon pang overtime. Totoo po yun. Naranasan ko po yun nung panahon ng GA. May GA po na hirap kami. Talagang kami. Doon ako natulog, Sabado ng gabi, doon ako natulog. Linggo ng gabi, doon ako natulog. Tapos, Lunes GA. Tsaka ako umuwi. Mga madaling araw, umuwi ako, kinuha ko yung gamit ko. Balik na papunta na sa GA. Ganun po, kabisi, kapag tayo po ay may trabaho na. Nawawala na search, di ba? Masakit po yun, pero totoo po yun. Pero hindi po to simpleng problema. Ito po ay isang krisis. Krisis ng mga iglesia at krisis nating mga Kristiyano. Huwag po natin itong baliwalain. Ito po ay mangyayari kung hindi po ito maaalagaan, kung hindi po ang pananampalataya natin ay hindi natin maipapasa sa iba. Mananatili lang po ito sa atin. Kaya nga, ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, kamusta po ang ating pananampalataya? Lalo na sa ating mga susunod na henerasyon. Tayo po muna ay manalangin. Lord, sa umaga po ito, hiling ko po ang karunungan, Lord, na maunawaan po namin, maintindihan po namin, Lord, ang mensahe sa araw nito, Lord. Bigyan mo po kami ng spiritual ears, spiritual eyes, Lord, para po maintindihan namin, Panginoon, ang mensahe na nais niyo parating sa amin. Ay sa buhay namin, Lord, sa bawat isa, Lord. At hindi lang po manatili ito sa aming tenga, pumasok po ito, magrema po ito sa aming puso. At may bahagi po namin po, Lord, sa kapwa namin, Lord. Salamat po, Lord, sa iyong biyaya, sa lahat po ng gagawin namin sa araw to, pagpalain po kami, Lord. Ito ba aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. 2 Timothy chapter 2, verse 2. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Isinulat po ito ni Pablo sa kanyang spiritual son na si Timoteo. Pag sinabi pong spiritual son, ito po yung parang inaari mong anak na mas malalim ang inyong ugnayan. Kasi pag son, di ba, sa physical son, anak mo talaga, pinapakain mo, pinapag-aaral mo, i-encourage mo, sinusuportahan. Ganon din po sa spiritual son. Lahat ng meron ka about sa pananampalataya, ibinibahagi mo sa iyong spiritual son. Ganon din po. At sinulat po ito ni Pablo nung siya ay nasa kulungan. At hindi lang basta nakakulong. Di ba tayo sa kulungan natin, nakakulong lang. Sa kanila, nung panahon nila, hindi ka lang basta nakakulong. Nakakadena ka pa. Wala ka talagang kawala. Ganun po nung unang panahon, nung panahon ng
alam niya na malapit na siya mamatay. Kaya siya po ay naghabilin. Diba sa physical, tayo, pag may mga napapanood natin, diba? Kapag may namamatay, naghahabilin yan. Ito yung gawin mo, ito yung ano. Sa mga mayayaman, mas ano pa sila, mas medyo modern pa sila. Hindi pa lang mamamatay, may kasulatan na yan. Tapos ipapanota rin nila yan sa attorney. Na, kasi pag mayayaman kasi, medyo problema talaga. Pag may pera mo, maraming pera. Pagkaawayin niya ng mga ng mga anak mo, ng asawa mo. So, kailangan talaga may mga kasulatan yan. Last will and testament. So, ganun po. Pero si Pablo, ang iniisip niya, paano na yung inumpisahan ko? Paano na yung pananampalataya pag wala na ako? So, kaya siya, si Timoteo, sinulatan niya, at binili niya yung pananampalataya na mayroon siya. Upang yung Ebanghelyo ay hindi titigil. Ito ay magsasalin-salin. Imagine nyo kung wala si Pablo, hindi na na-share ko kay Timoteo. Hindi din ma-share ni Timoteo sa iba. At ang mga yon ay hindi pinasa sa atin. Wala na yung pananampalataya. So, napakabuti ng Panginoon at binigyan niya ng karunungan si Pablo na sa halip na sarili niya lang yung kanyang intindihin, ibinili niya sa kanyang spiritual son na si Timoteo ang salita ng Diyos. Sabi niya, Timoteo, lahat ng itinuro sa iyo, ipasa mo sa mga taong maaasahan na sila rin ay magtuturo sa iba. Hindi lang ipapasa mo kani-kanino. Madali lang magpasa, kahit sino pwede mong ipasahan. Pero sinabi niya, maaasahan. Kasi hindi lahat ng tao maaasahan. Investment. Sa mga businessman, kasi negosyante ako, businessman, businesswoman, nag-i-invest yan ng hindi basta-basta. Mag-i-invest yan sila na siguradong may balik sila. Ganon din ang inisip ni Pablo. Ipinasa niya, sinabi niya to at binili niya kay Timoteo na sa mga taong maaasahan. At hindi lang ito simpleng turo, ito ay isang legacy. Ito rin ang panawagan sa ating mga Kristiyano na tayo ay magpatuloy at ipasa natin. Number 1 na points ay, keep the fire burning in your own life. Sabi sa 2 Timothy, the things you have heard me say. Mga kapatid, kung hindi mo maipapasa yung apoy, wala ka ring apoy sa puso mo. Pero bago muna tayo magpasa ng pananampalataya natin, kailangan nag-aapoy din tayo. Amen? Paano mo ipapasa sa iba yung bagay na hindi ka naman natsisiyahan, hindi ka naman nag-enjoy, wala kang passion? Kagaya ng pagdadrum, si Pastor Vlad. Paano niya ipapasa kay Jasper to kung hindi naman niya na-enjoy? Di ba? Ganon din tayo, mga tagapagturo, tagapagbayag, mentor, o discipler. Tayo muna yung mag-alab. Nang sa gayon, meron tayong passion na ipasa sa ibang tao yung pananampalataya kasi na-enjoy natin. Di ba? Nasarapan tayo sa ginagawa natin. So, ipapasa natin to nang may bukas na puso, nag-i-enjoy tayo, may passion tayo. Tanungin po yung sarili nyo, buhay pa ba yung apoy ng pananampalataya nyo? Yung katabi nyo, tanungin nyo, buhay pa ba ang pananampalataya natin? Amen? Baka naman busy ka sa ministry. Hindi po, ang pananampalataya po ay hindi nakabase sa ministry. Sabi nga po, bata pa ako, sinasabi sa amin na, baka busy ka sa kingdom, pero sa king hindi ka. Magkaiba po yun. Busy ka sa mga gawain, pero sa hari ng mga gawain, hindi ka busy. Bakit? Kasi puro ka kingdom. Puro ka ministry. Sunday, nagsisimba ka. Tapos, Lunes hanggang Sabado, wala na. Doon na lang tapos. Hindi sapat yung ating ministry para po tayo ay masabing may pananampalataya at po yung ating puso. Kailangan buhay ang relasyon natin sa Diyos. Amen? Mahina. Amen? Amen. May kulay. Makulay.
ultra, gano'n, may flip-flip na. May nakita, alam mo, may nakita ako nung pumunta ako sa Palawan, may nakasama kami doon na parang siya yung nag-browse. Alam mo yung cellphone niya, ganito. Pero may isa pa, pa ganyan. Tapos, pag ganyan, kinakanyan niya lang. Sabi ko, may ganun na pala ngayon. Ganun na latest ngayon. Tayo isa lang, di ba? Isa na to. Sa kanya, dalawa. Tapos natitiklop. Ganun na yung latest na. Tinanong mo nga, "Magkano yun?" Hindi ka masabi. Puro, mahal talaga. Kaya hindi niya masabi sa akin. Eh, mayaman naman yun. Nagtatrabaho naman sa Central Bank. Siyempre, talagang yun. Talagang maraming pera yun. Tapos, kung saan-saan siya. Dati sa Ilocos siya. Napunta siya sa Pampanga. Tapos ngayon, nandun na siya sa Palawan. So, ganun na ka-latest, no? Kahit ano pa yung cellphone na yan, pag wala po yung church, ano nangyayari? Di ba useless? Bali wala. Hindi mo mapakinabangan. Bakit? Hindi nga naka-church eh. Ganon din tayo mga Kristiyano kapag tayo po ay hindi naka-insert sa ating Panginoon. Malayo tayo sa Panginoon. Bali wala po tayo. Useless tayo sa hindi tayo mapakipakinabang, hindi tayo maaasahan. So, ganun din po. Bago tayo maipasa, mismo tayo, naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos, naramdaman natin yung pananampalataya, hindi tayo spiritual burnout. Hindi tayo nangihina, umaandap-andap ang ating ilaw. Talagang talaga tayo sa Panginoon, nalapit. At ito ay maaalagaan lamang natin. Paano? Ito ay sa pamamagitan ng devotion. Kamusta po ang devotion natin, mga kapatid? Magtanong mo nga yung kapatid. Kamusta ang devotion? Ayun. Usually po, ang devotion ginagawa ating umaga. Bakit? Kasi po, wala pa masyadong disturbance. Tahimik. Talagang pag-isip mo, yung tipo, wala ka pang kape. Pag-isip mo, pagbangon, hindi cellphone hinahawakan mo, Bible. Pero pwede din cellphone, kung nandun yung Bible. Pero kung ang cellphone, bukas ng cellphone ang pinabasa mo, uy, may nabagga na bisikleta sa Shaw Boulevard, no? Wala, kawawa naman. Tapos, kita mo, puro ganun. Naku, yun. Tapos, excited ka sabihin sa mga office mo, uy, may nabagga pala doon sa Shaw Boulevard na ano, kawawa naman, oo nga, yung mga ganun. So, pagbukas ng cellphone, dapat, kung wala tayong Bible na yung cellphone, ang una natin bubuksan yung salita ng Diyos. Yung muna, unahin si Lord bago ang Facebook, amen? Mukhang hindi Ayun, unahin natin, devotion. Ano po ba yung devotion? Nag-pray tayo, nagbabasa tayo ng ilang chapter. Ako po kasi 4 chapters a day. Pero sa iba, 1 chapter, 2 chapter. Basta tuloy-tuloy. Kung hindi mo tuloy, basta i-ano mo pa rin, pilitin mo pa rin. Huwag ka, okay lang na hindi mo matapos isang chapter. Halimbawa, 2 chapter a day. Tapos, sabi mo, dami ko ng bis, dami ko ng utang. Balikan mo na. Hindi naman yan si Lord nagbibilang na ikaw 3 chapters na yung isang linggo ka nang hindi nagbabasa. Hindi ganun si Lord. Nauunawaan na tayo. Pero dapat mag-exert tayo ng effort natin sa pag-devotion. Then after natin magbasa ng Bible, pray tayo. Sabihin natin kay Lord kung ano yung ating gustong parating, anong desire natin, Lord, gusto ko mong ganito, tulungan niyo po ako. Pag-pray din natin yung mga mahal natin sa buhay, mga hindi paligtas, yung mga kasama natin sa simbahan, hindi natin nakikita, hindi na nagsisimba, pag-pray natin. Kasi pag devotion, si Lord yung nangungusap sa atin. Pag naman, pananalangin, prayer, tayo ang nakikipag-usap sa Lord. Hindi naman pwedeng one side lang, si Lord lang magturo sa atin, ganyan. Tapos tayo, hindi natin. Sakit kaya, ganun yung hindi mo masabi lahat. Tapos kasi bawal ka magsalita. Nung panahon namin, ito ba yung mga pagkakailangan mo ito? Pag nagsalita ang magulang at may sinabi sa iyo na mali mo, hindi ka pwedeng magpaliwanag. Bawal magsalita. Sila lang ang pwede. Kung hindi ka talaga papayot ka talaga sa bibig, alam mo yung pinakamasakit doon na hindi ko talaga, yung singit, ang sakit kaya subukan nyo mga yes, pakurong kayo na sa singit nyo, ang sakit-sakit kaya,
Ganon. So, ang point dito is, paano ka makakapagbigay, pagtuturo sa iba kung ikaw mismo ay hindi ka church sa ating Panginoon. Kasi you cannot give what you don't have. Second po na ating pag-usapan, second point po ay, don't just teach, invest in people who will multiply. Entrust to reliable people. Mahirap naman kung iaasa mo to sa mga taong hindi maaasahan. May commercial dati, bagay na, product na maaasahan. Yung mga ganun. Ayun. So, ang hirap naman, hindi ka pwedeng magturo lang kahit sino, tapos hindi mo naman maaasahan. Walang output ba? Wala kang ano ba yung magsasayang ka lang ng oras, ng panahon, sa taong hindi naman maaasahan. So, hindi ka lang basta mag-point kung sino yung gusto mong turuan. Ano ka talaga? Ganun ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Humanap ka ng mga taong maaasahan. Ganun po yung yung mga mayayaman. Kaya hindi po sila, ayaw po nila yung mga anak nila mag-aasawa ng mahirap. Kasi yung kayamanan nila, wala ma. Yung mga Chinese, ganun din. Ayaw po nila ng mga Pinoy, gusto nila Chinese. Tapos yung family nila yung nag-arrange ng family na makapangasawa ng kanilang mga anak. Kasi para yung kayamanan, hindi ko check doon. Yun sila busyutan, sila medicine. Papayag pa naman yan sila na ibibigay sa kayamanan sa mga taong hindi naman nila pa-level. So, ganun din po. Pag sinabihan ni Pablo si Timoteo sa mga taong maaasahan. Take note, ang mga maaasahan, hindi po sila yung may college graduate, college yung talagang teachable. Kasi madalas po, kapag marami kang alam, marami kang natututunan, kaya mo naman paturo eh. So, baka turuan ka pa ng tuturuan mo, ay hindi, ganito yan, ganito to, mali yan, mga ganon. Hindi po, dapat po talaga, yung tao lang, hindi lang siya gifted, hindi lang siya maraming alam, kundi marunong siya, tapat siya, teachable siya. Hindi siya yung tinuturuan mo na, mas marunong pa kayo. Dapat teachable na tao. Yung mga tao na uhaw sa salita ng Diyos. Yung mga tao na naghahanap sa Diyos. Marami po dyan. Kung titingnan po natin iba-ibig, marami po sila. Lalo na ng pandemic, yung mga tao, wala na pong inaasahan iba. Ganun lang talaga sila. So, ganun po. So, hindi lang tayo kukuha ng mga tao na basta-basta. Kukuha tayo ng mga taong naghahanap sa Diyos. Mga taong uhaw sa salita ng Diyos. Hindi kailangan perfect, pero handang matuto at maglingkod sa ating Diyos. May isang lolo na nagtatanim ng mangga. Nagtataka yung mga kapitbahay sa kanya. Sabi mo, Lolo, bakit ka ba nagtatanim? Eh, pag lumaki yan, tumangkat, hindi mo na maaabot yan. Sabi ng mga kapitbahay. Sabi ng lolo, sagot ng lolo, ay, ako din, kumain din ako ng bunga ng mangga na hindi ko itinanim. Kaya ngayon, nagtatanim ako ng mangga para yung mga susunod sa akin ay makakain din. Ganon, pinasa niya kung ano yung na-experience niya, naranasan niya, ipinasa niya sa iba. Kasi kung hindi niya papasa yun, wala nang mangga, hindi na makakain ng iba. So, ganon po ang pananampalataya, ang pag-disciple, kailangan maipasa natin. Plus one. Ganon. Plus one. Hindi na natin kinakantay dito, Pastor. Ayun. Maghanap tayo ng isa. Ngayon kung wala pa po tayong nakikita na isa, so pray natin. Sabi natin, Lord, bigyan ko ako ng wisdom kung sino po yung pwede kong pasahan ng pananampalataya na mayroon ako. Ganun din po sa music meet. Kasi diba nagkaroon din kami ng crisis eh. Yung mga namin, yung mga matatanda na wala. So, kung hindi sila nagturo, hindi nila tinuruan si Jasper, si Joseph, si Jongjong, wala mo tayong gitarista dito, wala mo tayong drummer. Diba? Ganon din po yung sa Sunday school. Yung mga una dati, si Leisure. Kung wala siyang napasahan, wala na, hindi na magpapatuloy.
pagtuturo. Yun. Maghanap tayo, ipag-pray natin, Lord, sino po yung pwede kong i-disciple? Start small, start faithfully. Amen? Amen? Amen. Amen. Ayun, kasi baka natutulog na kayo eh. Si Ate Mercy sabi niya, makapagkape nga, baka mamaya makatulog ako sa message mo. Ewan ko, natutulog na nga ngayon. Ayun. So, pangatlo pong points is, the mission is complete only when they pass it on to. Tapos na, yung quote na nakuha ng 2 Timothy chapter 2 verse 2, who will also be qualified to teach others. Ang totoong tagumpay sa pag-disciple ay yung disciple mo, nag-disciple din ng iba. Paano mangyayari yun? Tinuro mo lang sa kanya, pero hindi mo siya sinabihan na magturo ka rin ng iba. Wala. Ano nangyayari? Wala din. Siya lang ang matututo. Siya lang ang may alam. Ngayon, hindi na may pasa. Kasi hindi mo naman sinabi na ipasa eh. Sabi mo lang, tinuruan mo lang siya. Yun. So, kailangan mayroong chain reaction. Yun yung chain reaction na gusto makita ni Pablo. At yun din yung kailangan ng simbahan. Hindi lamang puro tagapakinig. Amen? Hindi lamang puro tagapakinig, kundi mayroong din tagapagturo. Paano na pag wala na si pastor lang? Ako, sino na yung magtuturo sa susunod na generation? Sabihin nyo naman, ano naman eh, may mga Sunday school naman, mga bata, pwede din sila. Ang tagal pa no, sister, brother, ilang taon pa lang yung pinakabata tinuturuan mo? 12. Ilang taon na si pastor? Kasi ilang taon ka na? 55. Sabihin natin may 10 years siya, 12, 22. Hindi mo pa naturuan, sa school pa lang ang alam niya, kasi hindi siya naman. So, anong nangyari? Wala rin. Mapuputol na lang din ka. Wala nang susunod. Ituro po natin, illustration ito ay kagaya ng race. Di ba sa race, yung relay na race, tatakbo, papasa yung baton sa kasunod. Kahit na napakabilis mong tumakbo, ikaw pa yung pinaka number 1 sa relay na 110 race, 150, 300 M na relays. Kung hindi mo maipasa dun sa susunod, anong mangyayari? Talo yung team nyo. So, kailangan mong maipasa talaga para manalo kayo. Ganun po. Ituro natin sa ating mga tinuturuan kung paano nila to ituturo sa iba. Empower them. Let them lead. Encourage them to share. Tama? Dali lang po, Actually, may trangkaso po ako, pero sabi ko, ayoko naman po na itigil na lang po yung dahil kasi actually, may sakit ako Tuesday pa, pero tuloy-tuloy akong pumasok, Friday lang ako pumasok, kasi yung boss ko alis ng Thursday ng gabi. At mainit ang ulo noon kapag umabsent ako. Ako talagang hahanapin. Si Jenny, pati yung mga kasama ko doon, madadamay, maha-high blood siya. So, talagang pinilit ko na wala siyang masabi sa akin na kahit may sakit ako, pumasok ako. So, ganun din po dito sa pagpipreach. Kailangan ituloy. Hindi pwedeng anuhin. May sakit na naman hindi naman ako pilay na hindi makalakad na 50-50. So, ituloy, hindi matitigil, hindi kahit anong gawin ni Satanas na ay hindi niya mapipigilan yung salita ng Diyos. Naalala ko pala yung mga kabataan noon nung panahon namin, ang distraction lang sa amin, pag kami po ay, nung kabataan namin, ang laro lang namin noon ay mga tumbang preso, patintero, shato, tagu-taguan, yung mga ganon. Tapos, pag napagod, uwi ng bahay. O kaya, makikinood sa kapitbahay sa nila pa. Makikinood sa kapitbahay.
Kaso pag yung kapitbahay namin medyo masungit, sasarado niya yung bintana. Di wala na kami magawa. Uwi na lang kami. Ganon lang yun. Pero ngayon po, napakadaming distraction sa mga Gen Z. Social media, TikTok, YouTube, ML, COD. Alam ko yan kasi mga anak ko paborito yan eh. ML, tapos yung yung mga nagtatanim ba yun? Nagtatanim. Mamaya na lang, magigising na lang ako. Joseph! Mayroong halaman! Akala ko kung ano nangyari. May sabihin lang pala niya na may halamang tumutubo. Tapos, kailangan nilang tanggapin yung halaman na yun. Kung hindi, wala silang power. So, mga ganon. Tapos, tinabihan pa ako ng anak ko na, Mami, si Joseph, sabi niya, Mami, mag-aral ka nito ML. Sabi ko, pag ako nag-aral ng ML, wala na magluluto sa inyo, wala na maglalaba. Pare-pareho tayong magugutom. Sabi niya, o sige, wag na nga, Mami. Kasi alam mo bakit gusto niya ako matuto? Para mayroon siyang partner sa may kasama siya sa paglalaro. Kasi di ba, ganun yung ML, kailangan tulungan yan. So, yun ang inaano niya. So, yan, daming distraction sa mga kabataan ngayon, which is, napakahirap talagang pigilin. Amen? Mga kabataan, ganyan po. So, kahit na dalhin pa natin sila sa simbahan, bata pa lang, inaano na natin sila sa Sunday school, bata pa lang, dinadala natin sila sa Sunday school, tapos, may ministry sa gitara, sa drums, sa pagtuturo, paglilinis. Turuan din natin sila na, anak, kahit na may trabaho ka, huwag mong kalimutan si Lord. May nagsabi nga po na pastor, sabi niya, kayong mga magulang, ang tinuturo nyo lang sa anak nyo, mag-aral ka anak, magtrabaho ka, magandang trabaho, tapos magbili tayo ng bahay, bili tayo ng kotse. Hindi po ganun dapat daw ang tinuturo ng mga magulang sa kanila mga anak. Sabihin nyo sa kanila, anak, kahit saan ka magpunta pagkatapos mo mag-aral, susuportahan kita at huwag mong kakalimutan ang gawain ni Lord. Yun po dapat. Yun po. Kasi kung puro material things lang po ang ating ipapasa, ang sasabihin natin sa kanila, wala na pong simbahan. Amen? Diba? Kasi, alam mo, sa totoo lang, hindi naman pinapagutuman ng Panginoon ang mga pastor. Amen? Tingnan mo si pastor, wala nang tagyawat yan. Dati, ang daming stress talaga namumula. Ngayon, wala na siyang stress. Pero napapag-aral niya, kumakain sila, nakakabayad ng due date. Pero dagdagan pa rin natin kasi si Robic yata, hindi pa nakaka-enroll. Ayun, tulungan natin. Hindi po pinagugutuman ng Panginoon ang mga naglilid sa gawain ng Panginoon. Amen? Nung unang panahon nga, sabi ni Jesus sa disciple niya, pumunta ka dito sa bahay na to. Kumain ka dyan. Alam mo, pagdating doon ng mga disciple, pinapakain sila. Hindi na kailangang hindi na sila nagtatrabaho. Yun lang gagawin nila. Pupunta sila doon, magtuturo. Tapos, papakainin sila nung tinuluyan nila. Kahit ilang araw yun. Pati di ba yung araw ng Paskwa, kinuha ni Jesus yung asno, batang-batang asno. Hindi naman pinaghirapan yun ni Pastor, ni Jesus. Binigay lang ng kusa nung may-ari. So, hindi pinapagutuman ng ating Panginoong Diyos yung mga taong nagtuturo. Kaya tayo mga magulang, wag po natin laging na mag-aral ka, magpayaman ka, maghanap ka ng magandang trabaho. Hanggang dun lang. Nakalimutan natin na kaya pala nakapag-aral yung mga anak natin, pre-provide ni Lord. So, ganun sana po mga magulang yung ating i-instinct sa ating mga anak na magpatuloy. Hindi lang matapos na makagraduate, suportahan natin sila, sabihan natin sila na magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, hawak natin yung apoy ng pananampalataya. Ipinasa sa atin to ng mga nauna.
Kaya dapat ipasa din po natin sa mga susunod na generation. Alam ko, iba-iba yung nag-mentor sa atin. May mga nagturo sa atin bago tayo nananampalataya. Maaring lolo natin, lola, mga magulang, mga kapatid, kaibigan, pastor, mentors, o bigla lang tayong umatin sa simbahan, naghahanap tayo, tapos meron nagbigay sa atin ng pananampalataya. Kaya tayo nandito sa NCAP, amen? Kaya sana naman, bigyan din natin ng kabuluhan, bigyan din natin ng effort na yung nagpasa sa atin, maipasa din natin sa iba. Hindi po masayang, hindi po titigil yung salita ng Diyos. Hindi lang tayo tagapakinig, kundi tagapagturo din tayo. Hindi lang tayo maging Christian na wala tayong misyon, kundi kasi po tayo po ay may purpose po ang buhay natin. Bakit tayo nandito sa lupa? Bakit tayo iniligtas ng Panginoon? Para magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Maramdaman din ng iba. Ang dami pong kaluluwa na nasa paligid na nangangailangan ng salita ng Diyos. Huwag po nating isarili ang ating mga na pakinggang mensahe sa dami ng mga mensahe na napakinggan natin tuwing araw ng linggo. Sana po maipasa po natin sa iba. Ipapasa mo ba ito o hayaang mamatay? Ipapasa? Ipapasa po ba? Papasa. Hindi po ito tungkol sa dami ng alam natin. Hindi rin ito tungkol sa position mo, kahit ano pa yung position mo dito sa harap. Kung tayo po ay nanatili na sa atin lang sarili, yung pananampalataya natin, di natin maipasa. Sayang, hindi tayo naging tapat. Sabi, hindi natin maririnig yung sinabi ng Diyos na, well done, good and faithful servant. Dapat ipasa natin habang may oras pa. Wag mo sabihin na, bata pa naman ako eh. Alam niyo po, ngayon, yung namamatay, pabata ng pabata. Yung di ko makalimutan talaga, yung latest, yung nagbike. Malapit lang sa amin yon. Nagbike lang siya, pauwi yata ng trabaho, papunta ng trabaho. Galing trabaho or papunta ng bahay. Namatay siya. So, kahit sa mga sakit, sa dami ng ngayon, yung sakit na nasa paligid, tapos tayo, hindi pa tayo, mga Christian, tayo ha, hindi lamang dapat, sabi ng Panginoon Diyos, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Dapat alagaan din natin. Kahit Kristiyano tayo, kahit mahal tayo ni Lord, kapag tayo nagpabaya sa ating katawan, sa templo ng Diyos, hindi tayo exempted sa sakit. So, ibantayan natin yung mga katawan natin, sa mga kinakain natin. Hindi lahat ng masarap ay maganda sa katawan. At ang pagtulog, baka naman nagpupuyat tayo. So, iwasan natin yun. Matulog ng tama, uminom ng tubig, yung ng tama, ganun. So, ang buhay natin, hindi natin hawak. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Paglabas mo dyan, minsan yung nag-aantay lang ng sasakyan sa mga waiting shed, nabangga ng nawawalang preno, mga ganon. Tapos, may nagbarilan. Naglalakad ka lang, natamaan ka. So, hindi natin hawak. So, huwag nating sayangin yung oras, yung panahon na mayroon tayo, especially sa ating mga mahal sa buhay. Huwag na tayong lalayo. Doon lang sa loob ng bahay. Kapag tayo po nag-i-encourage, sabihin natin, simba ka ha, bukas ha, hindi mo naman sinamahan. Hindi ka naman nag-effort, basta mo lang sinabihan. Sunduin mo, samahan mo. Kasi, pag walang dyan, walang nagpipilit, hindi nila alam mo kaya pag pinipilit mo yung isang tao, mapipilit mo yan, promise. Pag makulit, may ganyan akong anak na makulit, kahit talaga, kahit ayaw ko talagang bigyan, mapapabigay ka na lang sa kakulitan. Ganon din sa Kristiyano, pag kinulit-kulit mo dyan, huwag tayong mapagod na kung hindi siya ngayon, ay hindi ako pwede. Next week, sis, baka pwede ka na. Ay, may lakad ako eh. Next week uli. Sis, baka naman. Baka may oras ka na. Yung ganon, kulit-kulitin natin hanggang sa
mapasama natin siya sa Panginoon. Sa totoo lang, ang ano lang dyan, kulit is the key. Amen? Amen. Kulitin natin. Alam mo, may mga napuntahan ako na iglesia na nagtestimony sila. Kinulit-kulit lang talaga sila. Tapos, sarado katoliko, nakakandado, tinapon sa dagat yung yung susi. Nadala sa Panginoon. Bakit? Kasi kinulit siya ng kinulit. Tapos kung halimbawa sabihin, ay, wala akong pamasahe, ba malayo? Wala akong pamasahe. Bigyan mo ng pamasahe. Ewan ko lang kung di pa yan makapunta. Dagdagan mo pa. Pagkatapos magsimba, kumain kayo sa Jollibee. Ewan ko lang kung hindi yan matuwa at parang gusto ko na magsimba lagi. May Jollibee ako. Yung mga ganun. Kasi ang pag-ibig sa Panginoon ay nangangailangan ng sakripisyo. Amen? Hindi pwedeng walang sakripisyo. Mas mahirap pa nga po nung unang panahon, pag nagbahagi ka ng salita ng Diyos, kagaya yung si Saulo, pinagbabato hanggang sa mamatay dahil nagbahagi ng salita ng Diyos. Napakahirap po noon. Tapos mayroon pong mga bansa na kapag may Bible ka, makukulong ka. Tapos yung ginagawa nila, pinupunit nila yung mga pahina para madala nila sa airport, madala nila kung saan silang bansa mapupunta na bawal yung Bible. Yung iba naman po sa kuweba, may underground. Ganun po kahirap. At totoo lang po, meron na po mga namatay na Kristiyano dahil ginawa po nila yon. Di ba? Napakahirap, pero nagawa nila. Tayo po, wala pong threat sa atin. Salita lang. Sasalitaan na natin yung mga nasa taong paligid natin. Hindi na tayo mahihirapan. Hindi na tayo pinahirapan ni Lord compare nung unang panahon. So, why not ibigyan natin ng chance, bigyan natin ng panahon na magturo sa iba, kagaya ni Pablo, naghanap si Pablo ng Timoteo, at si Timoteo, binigyan niya ng habilin na gawin mo to, hanap ka ng maaasahang tao, tapos turuan mo rin siya magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. So, ganun po. Ayun po, malapit na po ako matapos. 11:30 na. Matagal na ba? Matagal na ba? Ay, tatapusin ko na po kasi sabi nung nakaraan na pumunta si Pastor sa GA, sabi daw, maiksi lang yung salita ng Diyos na narinig nila. So, baka ganun din. Sabihin, punta na lang kayo na GA para maiksi yung message. Ayun. So, ayun po. Kumusta po yung apoy natin sa puso? Nag-aalab pa po ba? First love natin. Di ba pag first love natin, mahal natin, excited tayong kausapin, excited tayong kamustahin. Ganun po, pag first love. Enjoy kang kausapin. Kumusta ka na? Kumain ka na? Matutulog na ako? Baba mo na yung phone. Sige na. Ba't hindi mo pa binaba yung phone? Good night, hanggang sa matutulog na lang. Ganun. So, ganun din po sa ating Panginoon. Kailangan constant yung pagmamahal natin sa yung apoy ng pananampalataya natin. Then, ang tanong ko po sa inyo, may tinuturuan na po ba tayo? Kung wala pa po, ipag-pray natin sa ating Panginoon na mayroon tayong mabahaginan ng salita ng Diyos na ma-disciple natin. +1. Hindi nga sinabing +2 +3. +1. Isa lang. Isa lang madala natin sa Panginoon. Turuan natin sila, disciple natin sila, at turuan din natin sila na magbahagi din ng salita ng Diyos. At sino yung next generation disciples, yung pwede mong kausapin ngayong linggo? Pag-isipan po natin to, pagbulay-bulayan natin. Si Pablo po, nakakadena. Pero yung ebanghelyo, ang salita ng Diyos, hindi po nakakadena. Nagpatuloy. Naghanap ng paraan. Sabi nga, kung may paraan, kung may dahilan, dinitingnan ko lang kung tulog kayo Kung may dahilan, may paraan. Tapos ano ngayon? Kapag may dahilan,
Ayan, gising na talaga sila. Kung may, ito po talaga, totoo. Kung may gusto, may paraan. At kung ayaw, maraming dahilan. Amen? Amen. So, ganon. Si Pablo, nakakadena, nakakulong, pero nakakagawa siya ng paraan para yung salita ng Diyos hindi lang mamalagi sa kanya. Gumawa talaga siya ng paraan. So, naipasa niya kay Timoteo, at si Timoteo nagpatuloy. Sumunod siya kay Pablo. Kasi dahil siya yung napili, siya yung maaasahan, nagpatuloy. Kaya nga tayo ay nananampalataya. Ngayon, tayo na yung may hawak ng apoy. Tayo na yung may hawak ng baton. Ipapasa mo ba ito? O titigil na? Okay, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa salita na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. I hope, Lord, na ito ay hindi manatili sa amin, O God. Magpatuloy ito at dumami, Panginoon. Hindi po matapos ang gawain niyo, Lord, sa lugar na ito, kundi po dumami pa po, Lord, upang sa gayon, Lord, ay yung aming, yung greatest, Lord, yung great commandment niyo, Panginoon, go and make disciples, so God, ay sa katuparan, Lord, sa mga susunod na generation. Ano man po, Lord, yung mga distraction na nakikita namin na napakahirap sa panahon ngayon, Lord, maraming kalaban, social media, games, online games, at kung ano man, Lord, na gusto namin magmadali, lahat minamadali, Lord. Dalangin po namin, Lord, na alisin niyo po yung mga distractions na to, God. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging masigasig, Lord, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Tulungan niyo po, Lord, ang bawat isa sa amin, Lord, ay makahanap ng isang tao na maidi-disciple namin, Lord, upang ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ay hindi po matatapos, so God. Sapagkat alam po namin, Lord, na ito po yung purpose niyo, Lord, sa buhay namin. Na kami po ay lumago, kami po ay magparami, kami mga mananampalataya, Lord God, upang lahat po ay maligtas, hindi mapunta sa impyerno, hindi mapahamak, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyong presence sa araw na to, God, sa mga oras na to. At hindi niyo po ko pinabayaan na may bahagi ang salita ng Diyos sa harapan na to. Bagamat first time ko, Lord, kinakabahan, pero nagawa po ko po, Lord, na maibigay yung salita ng Diyos dahil sa kalooban niyo at dahil sa inyo pong biyaya, O God. Thank you, Lord. I-bless niyo po ang tagapakinig na naririto, Lord. At nawa po, Lord, sa mga susunod na araw, hindi lamang sila maging tagapakinig, kundi maging tagapagturo din, Panginoon, ng Ebanghelyo. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang gawain ito, O God. At tulungan niyo po, Lord, na kami po ay magawa din po namin yung aming part bilang Kristiyano, bilang tagasunod niyo, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Na-bless po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Kaya po inayayahan ko po ang lahat na tumayo at atin pong awitin ang ating response song. It is written, you're my refuge and strength. Though the earth may pass away, you will remain. And it is written, you provide every need. Everywhere that you will lead, you will sustain. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We sing your faithfulness.
to generation. And it is written, we're redeemed by your blood. And all the past has passed away, the new has come. And it is written, it's not by power or might, but by the Spirit of the living God in us. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation. Jesus, say together. We will trust you and believe. It is written, let it be. You alone will be a firm foundation. What you've spoken is enough. Is the ground we're standing on. You are God and you will not be shaken. We will trust you and believe, as it's written, let it be. You alone will be a firm foundation. What is spoken is enough. It's the ground we're standing on. You are God and you will not be shaken. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation. You keep your promises. Your goodness never ends. From generation to generation, you keep your covenant. We've seen your faithfulness from generation to generation, to generation, from generation to generation. Hallelujah. Sa iyo lang, Panginoon, ang kapurihan. Hallelujah. Praise God. Thank you, praise and worship team. And also, thank you po sa ating speaker, kay Pastora Jenny Taton, na talagang nakita ko yung nagle-level up ang kanyang spiritual na buhay. Hindi lamang nananatili, no, habang tumatanda tayo sa spiritual na buhay, nagle-level up ang ating
mga nagmamature tayo sa ating spiritual at pagkatawag sa ating Panginoon. Kaya palakpakan naman po natin ang ating lingkod, ang ating lady minister. Yan. Salamat sa iyo. At tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Ito po ay bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Proverbs 3:9-10, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled with to overflowing, and your vats will brim over with new wine." So ang bibigay po ay hindi lamang bahagi ng programa ng ating simbahan. Ito rin po ay paraan upang parangalan natin ang ating Diyos na buhay. So sa ating pagkakaloob, ipinapakita natin na siya ang una sa lahat, na siya ang ito ay aspeto at bahagi ng ating buhay maging sa ating pananalapi, no? So patuloy nating parangalan ng ating Panginoon sa ating tithes and offering. Hindi po ito sa pilitan, kundi ito ay pag-share natin ng ating mga blessings mula sa ating Panginoon. So pwede na po tayong magkaloob sa ating Panginoon. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give it love. Manalangin. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay patuloy na sa presensya ng ating Panginoon ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na maipakita namin ang aming pagmamahal at pagsunod sa pamamagitan ng aming pagkakaloob. Pagpalain niyo po ang bawat pusong bukas palad at gamitin ninyo ang aming mga handog upang maipahayag po ang iyong salita sa marami. Panginoon, ganun din sa pagdinig po sa iyong salita, Panginoon. Nawa, Lord, patuloy na mag-alab ang aming mga puso sa paglilingkod sa inyo, hindi lamang sa aming sarili, kundi maipasa din namin to sa bagong henerasyon, Panginoon, upang patuloy na ang iyong purpose mo pa sa aming buhay ay makomplete hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Salamat po, O God, sa mga ikapong ito, patuloy mo pong pagpalain at ma-reach out pa ang mga lost souls sa inyong paanan. To you be the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa matagumpay na ating pananambahan sa araw na ito. Ngayon po, itadako na po tayo sa ating anunsyo. Tagalog, ukol sa darating na mga activities sa ating sambahan. So, before that, nais ko pong pasalamatan ang mga leaders for today na pinangunahan po ng ating devotion kanina po ni Pastor Vlad. Siya po ang nanguna sa ating devotion kanina umaga. And then, salamat din po sa praise and worship na patuloy na nangunguna sa ating pag-aawitan para po sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa. And then, after po doon, salamat sa ating special guest na si Pastora Jenny. Talaga namang ninenervyos siya. Talagang feel mo talaga yung nervyos. Pero dahil sa tulong at biyaya ng Panginoon, binigyan siya ng wisdom at napagtagumpayan niya ang kanyang kaba. Salamat sa iyong salita ng Panginoon ay binahagi ngayong umagang ito. Ako na daw yung next ako. Mas lalo siguro ako ninervyusin. Salamat sa buhay ni Ate Jenny Tuning. Nasaksihan ko rin ang kanyang patuloy na paglago sa Panginoon. At ngayon nga, ipastora na siya. Hindi pa siya maniwala na sa ipastora na. Talaga naman, pag tinawag ka ng Panginoon, be ready. Amen. And then,
Salamat din kay Miguel Obmerga para sa pangunguna sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At especially si Ate Helen for the call to offering. Para naman po sa ating for the next leaders for next Sunday, sa ating MC si Luis, LJ, and then call to worship si LJ pa rin. And our offertory is si Eliza Malang. Scripture, papangunahan po ito ni Eliza Jane Fernandez. And then, announcement pa rin ay si Luis. So, para po sa next, for our church activities, prayer meeting, it's every Wednesday at 8 p.m. After po niyan, mga Youth Connect every Saturday at 4 p.m. For our children's Sunday School, every Sunday at 3 p.m. Niyayaan ko po ang inyong mga anak na dumalo po dito para magpatuloy po yung sinasabing don't let fire die. Patuloy na from generation to generation, maipasa po natin ang salita ng Panginoon. And then someday, hindi natin alam, who knows, God knows talaga. Kung baka magkaroon tayo doon ng pastor and missionary, no? And then, meron din po tayong Dawn Watch every Saturday at 5:30 a.m. Very challenging po ito na gumising ng umaga para po sa bawat isa na maka-join po dito. And then, ito po yung June Gleaners po. Kahapon po, mga men po yung naka-assign. And I want to acknowledge po para po sa kay Sister Rose sa patuloy na paglilingkod niya talaga sa paglilinis dito. Naisa na namin pumunta dito nung Friday para tulungan siya at maglinis sa church. Pero nagulat kami, wow, naka-ready na talaga. Si Ate Rose talaga isang talagang napaka mabuting ina na talaga makikita ang kasipagan sa paglilingkod at sa mga gawain dito sa church para maging malinis. Ano? I-bless ng Panginoon ang buhay ni Sister Rose sa patuloy na paglilingkod sa ating simbahan. Hindi na natin siya naging nakikita na naglilinis. Tapos na, no? Salamat sa buhay po ni Ate Rose. Patuloy na bigyan ng kalakasan at magandang kalusugan si Ate Rose. At ang bawat isa po, salamat po sa inyo pong kayo po ay naririto, especially ang mga Oteros family. Mula pa sa malayo, sila ay muli natin kang nakapiling. Praise God! Salamat po, Kuya Reggie and Ate Mitch, sa inyo pong Venus family. Pag alam niyo, totoo lang, kapag andito ang Venus family, talagang punong-puno ang ating church, no? Ang sarap talaga ng marami talaga tayo. Salamat po sa buhay nila. At salamat po sa bawat isa na naririto na tayo po ay nagkakatipon para po sa Panginoon. Na tayo po ay sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Amen? So, nais ko din pong pasalamatan ang naging matagumpay na gawain ng women. Kahapon po, salamat sa Panginoon sa magandang weather at sa mga dumalo po na mga women's. Nagamat wala po ako doon, patawad po Panginoon. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil hindi pa rin natatapos yon. Dahil ang ating simbahan, bagamat hindi ganun kalaki, pero nagkakaroon na tayo ng venue para dito for that na mga gawain. Even the youth, nagkakaroon na rin ng ibang mga joint fellowship here. So patuloy na pagpalain po ang lugar na ito at nawa ang ating patuloy na ipanalangin na matapos na sana to, no? Gamitin ng Panginoon ang bawat isa o gagawa ang way ng Panginoon sa kung paano matapos sana tong church natin, no? Kasi sometimes kapag umuulanan, lalo na ngayon, talagang bumabaha na talaga daw yun. So, patuloy na tayo ay hipuin ng Panginoon na patuloy natin suportahan ang ating gawain para magpatuloy din siyempre na meron tayong ganitong pamilya na inaatinan every Sunday. So salamat po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa matagumpay na araw na ito. So ngayong sa sandaling ito, inaayahan ko muli kayong tumayo para po sa ating huling panalangin ng pangwakas at pagtanggap ng basbas mula sa Panginoon. Muli tinatawagan ko po si Pastor Jenny para po sa ating pangwakas na panalangin at pagtanggap ng basbas mula sa Panginoon. Salamat po, Lord, sa natapos na gawain namin sa araw na to, Panginoon.
patuloy niyo po kami, Lord. I-bless saan man po kami, Lord, pupunta. Ano man po, Lord, yung mga gagawin namin sa mga susunod na araw hanggang sa makabalik ulit kami sa araw ng linggo, Lord. Pagpalain niyo po, Lord, ano man po, Panginoon, yung aming mga kakaabalahan sa mga estudyante, nag-aaral. Tulungan niyo po sila, Lord, na i-bless niyo po sila, Lord, ng karunungan upang maging attentive sila, Lord, sa kanilang mga teacher, makinig po sila, magawa po nila yung kanilang projects, assignments, homework, so God. Ganon din po sa mga nagtatrabaho, Lord. Patuloy niyo po silang ingatan sa kanilang pag-uwi, pagpasok, Panginoon. Gabayan niyo po sila. Hindi po sila mahirapan sa paghahanap ng masasakyan. Ingatan niyo po ang kanilang mga gamit, Lord, sa kanilang pagko-commute. Sa mga nagmumotor, Panginoon, ingatan niyo po sila na hindi po sila maaksidente. Kahit po, Panginoon, kami po ay maingat sa pagmamaneho, sa pagdadrive. Kung mayroon pong hindi maingat, Lord, at babanggay kami ay ma-aksidente po kami. Kaya ingatan niyo po kami, Lord. Gabayan niyo po, lalo na yung mga motorista, yung mga nagdadrive. Lalo na po, Lord, pag umuulan, dulas ang mga kalsada. Ingatan niyo po, Panginoon, sila. At sa mga naghahanap, Panginoon, ng trabaho, patuloy niyo po silang tulungan na magkaroon ng patience sa paghahanap ng trabaho, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng trabaho na magiging komportable sila, nakakasya po sa kanilang pang-araw-araw na buhay, yung kanilang sisweldohan, O God. Sa mga may sakit, kagaya ko, Lord, pagalingin niyo po kami, God. Kayo po ang source ng aming strength, Panginoon. Kayo po ang magbibigay sa amin, Lord, ng kagalingan. Ano man, Panginoon, sakit namin, hipuin niyo po ito, Lord. At gamitin niyo po, Lord, at bigyan niyo ng karunungan yung mga doktor na titingin sa amin. I-provide niyo rin po, Lord, yung mga gamot na kakailanganin namin upang kami po ay gumaling. Tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng rest, Lord. Hindi po namin makalimutan na yung aming mga katawan ay hindi po 24 hours, O God. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging maingat sa katawan na pinagkatiwala niyo sa amin, O God. At sa mga nananalangin, O God, patuloy po, Lord, at natulungan niyo po sila, Lord, sa anumang panalangin, desires na hiniling po nila sa inyo, Panginoon. Ibigay niyo po ito ayon sa inyong kaparaanan, kalooban, Panginoon. At sa aming pong paghiwa-hiwalay sa araw na ito, Panginoon, puspusin niyo po kami ng inyong banal na spirito. Pagkalooban niyo po kami, Lord, ng lakas na loob na magawa po namin yung pinapagawa niyo sa buong linggo, Panginoon. Hindi po namin makalimutan yung mensahe na naitanim niyo, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan, sa araw na ito, Panginoon. At sa inyo lamang po namin, Lord, pinagkakatiwala lahat ng mayroon kami, Lord. Mahal po namin kayo, Lord. Gusto po namin yung purpose niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, ay magawa po namin, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na magkaroon ng lakas na loob na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa aming kapwa. Sa inyo po ang kapurihan, kadakilaan at kalulatian sa lahat, Panginoon, sa lahat na mayroon kami, O God. At sa ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabing, Amen. Hallelujah.